Okay, simulan natin sa isang tanong. Paano kaya kung yung tunay na paglago, yung makapangyarihang pagbabago sa pananampalataya, hindi pala talaga nangyayari dun sa, alam mo na, sa pulpito o sa malalaking events? Paano kung nasa sala nyo lang yan? O kaya sa ilalim ng puno? O kahit sa simpleng kwentuhan lang habang nagkakape kayo? Interesting yan na panimula. Kasi yung parang core idea nitong pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Hango sa mga material tungkol sa multiplying movements. O nga, ang misyon natin na yun ay suriin to, alamin natin kung paano yung mga maliit, yung halos hindi mo nga mapapansin na desisyon araw-araw, yung tinatawag nilang micro-decisions, Ayon. na ginagawa ng bawat isa hindi lang ng mga leader, yun pala ang tunay na susi. Susi sa pagpaparami ng masigla, buhay na komunidad ng pananampalataya, na medyo iba sa nakasanayan nating focus sa laki, sa bilang, di ba? Tama. At malaking challenge kasi dyan, promise, yung madalas na pagkalito natin. Ano ba talaga yung crowds versus yung community? Akala kasi natin madalas pag napuno yung venue, okay na. Automatic. Parang successful na agad. Oo, automatic na. Solid community na yun. Pero pinapakita nitong mga sources natin na, teka, hindi ganun kasimple yun. Malayo pala minsan. Totoo yan. Ang resulta nga raw, sabi dun sa isang source, mga ministry na pagod na, kaka-organize ng events, ganyan. Pero parang, kulang pa rin, kulang sa tunay na koneksyon, sa lalim. Yun nga, nakakapuno ng upuan tuwing linggo, pero pagdating ng Miyerkules, parang wala na, balik sa kanya-kanyang buhay. May punto yung sinabi sa isang source, no? Na parang mas madali raw talaga mag-ipon ng tao ngayon kesa mag-build, mag-cultivate ng isang tunay na komunidad. Yung nag-aalagaan talaga. At dito pumapasok yung ganda ng konsepto ng micro-decisions. Mukhang simple lang, pero malalim pala. Hindi to yung mga grand strategy, yung mga malalaking plano. Hindi yung pang whiteboard lang. Hindi. Ito yung maliliit, pang araw-araw na pagpili. Mga simpleng kilos na ginagabayan ng pananampalataya. At ang key dyan, ginagawa ng bawat miyembro, hindi lang ng pastor o leader. Okay. So parang bawat pagbati na may intensyon, bawat maliit na prayer circle na nabubuo spontaneously, o kahit yung simpleng shared meal. Exactly. Lahat yan, sabi lang sa sources, mga pagkakataon yan. Fertile ground, kumbaga, para sa paglago at eventually, pagpaparami. Nakakagulat nga pag inisip mo, no, na yung tunay na vital sign pala ng isang samahan, hindi pala makikita sa laki ng budget o sa ganda ng worship service production. Oo, hindi doon. Kundi nasa mga pinagsama-samang maliliit na desisyon na to, yung mga micro-decisions. At ito rin siguro yung nagtutulak sa atin para magbago ng isip, di ba? Mula sa simpleng addition, pagdagdag lang ng miyembro na parang numero. Tama parang statistics lang. Patungo sa tunay na multiplication, yung pagpaparami talaga. Tamang-tama. Kasi binabago nito yung tingin natin sa bawat tao sa loob ng community. Hindi lang sila basta audience, hindi lang sila umattend, bawat isa sa kanila potential. Potential na ano? Potential na maging pasimuno. Bini ng isang bagong umuusbong na community. Kaya yung target hindi lang palakihin yung isang central na grupo, kundi parang mag-anak. Magparami ng maraming malulusog na community. Parang yung nakita natin sa Bible sa Gawa, Kabanata 2, tsaka dun sa Antioch. Oo, yun yung mga model natin dyan. Exponential yung design. Naalala ko tulad yung 2 Timothy 2.2. Grabe yun, parang 4 na henerasyong ng pagpasa ng turo at buhay sa isang verse lang. Ganun ka-powerful yung idea ng multiplication. At yung mga model na binanggit mo, Gawa 2 at Antioch, parang nagbibigay sila ng blueprint, di ba? Oo na. Sa Gawa 2, ano ba yung nakita natin? Simple lang yung DNA nila, no? Nakasentro sa turo ng mga apostol, tapos yung fellowship, yung tunay na pagsasamahan. Tapos yung pagkain ng sama-sama sa mga tahanan, pananalangin, pagbabahagi sa mga nangangailangan, at saka yung patuloy na pagsaksi nila. Walang komplikadong structure pero grabe, ang buhay. Buhay na buhay talaga. Tapos yung Antioch naman sa Gawa 13,
kitang-kita dun yung sending capacity nila. Hindi sila nakontento na sila-sila lang yung lumalago dun. O hindi sila inward-looking lang. Talaga, aktibo silang nagpadala ng tao, nagsugo sila para magsimula ng gawain sa ibang lugar. So ibig sabihin, ang isang tunay na nagmumultiply na community, parang natural sa kanya yung magpadala palabas. Sending is part of the DNA. At para maabot natin yan, hindi sapat na maglunsad lang tayo ng bagong programa. Kailangan ng mas malalim, pagbabago sa kultura mismo ng community. Kultura, hindi lang programa. Okay? Dito na pumapasok yung framework na 4 practices na madalas mabanggit sa mga material. Parang ito yung nagiging operating system o DNA ng isang multiplying community. UP, in, on, at out. Sige nga, breakdown natin yan sandali para mas madali maintindihan. Yung UP, eto yung pataas. 'Di ba? Yung vertical connection natin. Oo, yung pagsamba, prayer, personal na ugnayan sa Diyos. Paglago pataas. Okay. Tapos yung IN, paloob naman to. Tama. Internal health, pagpapalalim ng relasyon, pag-aalaga sa isa't isa sa loob ng community. Paglago paloob. Tapos yung ON. Ano tong ON? Yung ON, ito yung pagiging aware at pagtugon sa mga pangangailangan sa paligid. Paglago palabas, pero in terms of service, relevant ka sa community mo sa labas. Okay. Practical na pagtulong. At yung huli, yung out. Ito na yung multiplication. Ito na yung multiplication aspect, yung aktibong pagbabahagi ng ebanghelyo, pag-invite sa iba, pag-disciple na may layuning mag-multiply din sila. Paglago palabas, in terms of mission and multiplication. Ganda ng framework. UP, IN, ON, out. Parang ang simple, pero ang holistic. At ang maganda pa dito, hindi naman kailangan ng, alam mo na, magarbo o komplikadong sistema para masabuhay yan. May halimbawa nga na binabanggit yung Discovery Bible Study, o DBS. Oo. Pamilyar ako dyan. Simple lang yun, di ba? Sobrang simple. Ang proseso lang. Basa ng salita, unawain nyo ng sama-sama, pag-usapan nyo paano nyo isasabuhay, tapos pag-usapan nyo kanino nyo naman to ibabahagi. Tapos sa simpleng format na yon, nandun na lahat. Oo, nandun yung UP, salita, prayer, nandun yung in, pagsasama-sama sa grupo, nandun yung on, pag-iisip, paano isasabuhay, pagtugon, at nandun yung out, pag-iisip, kanino ibabahagi. Wow! Pinapatunayan lang nito na yung kultura ng pagpaparami pwede palang itanim at palaguin kahit sa pinakasimpleng paraan. Hindi kailangan ng malaking budget o building. Napakalinaw. So kung ibubuod natin yung pinag-usapan natin ngayon, ang tunay palang sukat ng impact, hindi yung laki ng attendance o yung ganda ng mga programa natin, Hindi yun yung primary measure. kundi yung yung patuloy na pagsibol, yung pagdami ng mga malulusog, bunghay, pinapatnubayan ng espiritu ng mga community. At nangyayari to hindi dahil sa isang malaking strategy galing sa taas, Hindi dahil sa isang genius plan. hindi dahil sa libu-libong maliliit na akto ng katapatan, ng pagsunod na ginagawa ng bawat miyembro, araw-araw, yung mga micro-decisions na yun. Yun mismo. Kaya siguro, ang iiwan nating tanong para sa ating mga tagapakinig, para sa iyo na nakikinig ngayon, anong maliit na butil kaya? Anong micro-decision sa buhay mo ngayon? Pwedeng isang pagbati lang, isang panalangin para sa kapitbahay, isang paanyaya para magkape. Ba't na mga nagpaparaming communities sa hinaharap? Magandang pagnilayan yan. Saan ka kaya personal na tinatawag? Saan kanya tinatawag na magtanim ng binhi?